Ano bang kaibahan, Kuya Ramil, pag sinabing open-pollinated tsaka digital, hybrid? Ang kasi, open-pollinated at saka hybrid, may advantage saka disadvantage. Okay. Kung hybrid ang itatanim mo, sigurado ka na ang bunga, ang ibubunga ng iyong halaman, maganda. Okay. Kasi napag-aralan na yan, na-sort na nila, di ba? Na-research na nila, na-research na nila. Kumbaga yan ang maganda. Sa naman, yung iba naman kasi, pag hybrid kasi, coated na pati yung nila, yung kanilang buto ng ibang fungicide. Yung iba hindi tinatanggap yan na organic kasi yung iba maarte na hindi daw pwedeng organic yung ganyan kasi coated na ng fungicide. Okay. Ayaw ng gano'n. Pero nawawala naman yan. Ang open-pollinated naman galing sa mga buto, galing sa mga bunga na pinabuto mo. Kumbaga, pinano mo. Yung kumuha ka doon sa iyong puno ng buto, ng bunga, na kukuhanin mo ng buto. Okay. Yun yung itatanim mo. Oo, yun yung itatanim mo. Okay. Ang sinasabi, kasi may ginawa uli akong slide, yung open-pollinated, yung mga tanim mula sa mga ganitong binhi, halos kapareho daw ng inang halaman, yung mother plant nila. Pareho lang. Oo. Okay. So, yan yung open-pollinated. Samantala dun sa hybrid, hindi mo pwedeng itanim yung buto mula dun sa iyong ani. Sa hybrid. Kasi, kapag itananim mo yan, hindi garantisado na pareho siya nung mother plant. Oo, kasi diba? ang mga hybrid, pinag-cross na yan. Halimbawa, yung matibay na puno, tamad naman mamunga. Yun namang masipag mamunga, pag-crossin nila yan. Bago ngayon, pag-aaralan nila yan, bago pabubutuhin nila, yun ang ibibigay nila. Okay. Ngayon, pag yan tinanim mo, sigurado, maganda ang bunga niya kasi laboratory na ang gumawa niyan Parang research na yan Pero pag bumunga yung hybrid mo at kinuhanan mo ng buto, hindi ka makakatiyak kung saan nagmana yung yung tanim. Kung sa nanay ba o sa tatay. Kaya may tendency na pag hybrid ang kinuhanan mo ng binhi, maaaring tamad mamunga. Okay. Maaaring naman marami rin mamunga. Ganun din. Kumbaga, trial and error ka pa. Malaki ang mawawala sa iyo. Ayan. Ang open-pollinated naman, halimbawa, nagtanim ka galing sa, halimbawa, yung okra. Pag ang okra, kinuhanan mo ng butuli, halimbawa, na-harvest mo na, pinabuto mo, pinatanda mo yung buto, yung bunga, nagkabuto, itanim mo uli yun, ganun uli ang bunga noon. Katulad nung talong na yung kulay green, ang tawag sa amin noon, inaraw-araw Kasi araw-araw, bisan mo, pwede. Yun, ang buto nun, pag tinanim mo, ganun pa rin. Hindi ka yan tulad yung open-pollinated. Hindi ka tulad ng mga talong na violet,
Pag kinuha mo yung buto niya, nako, hindi mo alam kung anong lalabas. Okay, kung anong kulay na. Okay, so itong open pollinated, so po pwede niyo po siyang anihin yung buto, itago at itanim ulit sa susunod na taon. Or, di ba, paulit-ulit po pwede niyo po siyang gamitin. No, yan po yung open pollinated. At sa hybrid, hindi po yan sinasuggest. Pero sabi nga ni Kuya Ramil, may advantage yung open pollinated tsaka hybrid. Ang isa sa hybrid, karaniwan mas marami po yung bunga. Siguradong Kasi bubunga nga, ng mga... diba? Karaniwang, may bunga siya, madami. And yung iba, sabi mo nga, yung iba treated na ng gamot, 'di ba? Para yung production nila magaling ang laban sa peste, 'di ba? Hindi sila agad-agad inaatake ng peste. No, yan yung hybrid. Buto, kasi pati yung buto. Hindi ka kainin yan ng ibon, langgam. Oo. Kung itatanim mo. Kasi nga ay ang hybrid sila. Sigurado kang bubunga ng maganda. Hindi mo lang pwede tanim yung bunga, yung buto ng bunga niya. Okay. Ngayon, ano ang bagay sa mga gardens natin? 'Di ba? Okay, sa taniman natin. Halimbawa, ako ay home gardener. Ano ang isasuggest mo? Kung ikaw home gardener at saka medyo organic farmer ka, ang choose mo is open pollinate. Open Pero pollinated. pag ikaw gardener na monocropping, yung mga halimbawa, 1 hektarya talong, 1 hektarya hybrid ang gagamitin mo na. Siguro. Yes. For commercial production. Oo. Ang hybrid kasi for commercial production, pero pag ang ang open pollinated, yan, kadalasan mga organic farmer, yun ang mga gumagamit. Kasi ngayon nga ay debate pa rin yung paggamit ng GMO, ng yung mga hybrid na yan, mga F1, kasi nga yung iba dyan hindi lang chemically treated, kundi sabi mo nga na-arrange na yung kanilang mga DNA. Kaya yan napakalaking debate po. Kaya yung iba ayaw gumamit ng mga hybrid. Pero, di ba, sinasabi naman ng iba, kung gusto nyo na mas maraming bunga, pare-pareho yung size, pareho yung di ba, madami size at yung quality. Ayan, doon tayo sa hybrid. So, kayo na po ang mamili. No? Meron pa ba tayong makukuha na open pollinated, Kuya Ramil, na buto? Kahit na yung mga nasa pack. Branded, yung branded. Branded. May mabibili ka niyan. Makikita mo F1. Yung F1, hybrid yan. Okay. Pag open pollinated, nakasulat naman. Okay, nakasulat din na open pollinated. So, ayan po ha. Oo. You choose. At least ngayon, alam nyo na po ano ang definition, advantage, disadvantage, and characteristics ng open pollinated versus hybrid. Okay? So, sana po ay nakatulong kami ni Kuya Ramil.